dahil ang init. E di sige, maglapas batchoy tayo. Ano? Tama po kayo ng rinig. Dahil ang lapas batchoy ng Iloilo, naisipan ni Chef Tibong na gawing flavor ng ice cream. We have a project which is Sabores de Visayas. This is the flavors of the Philippines. So each region would represent ng kanyang flavors. So nangyari doon, some friends say pancit molo, some say would like this, make it into ice cream. So my friends, Jenny said, why not batchoy? Ang sabaw ng batchoy, inihalo sa cream base ng sorbetes. At hindi talaga maitatanggi na lapas batchoy talaga ang ice cream na ito. Dahil ang toppings, fried noodles, chicharon, tinustang bawang at dahon ng sibuyas. Binigyang buhay ito ng kaibigan ni Chef na si Andrea. Hobby lang daw talaga ni Andrea ang paggawa ng ice cream, lalo na tuwing summer, kung kailan naghahanap ng malalamig na makakain ang kanyang mga chikiting. Siyempre, I was skeptic at first. Siyempre, batchoy ice cream, paano gawin yun? Yung challenging part is the broth. Tapos, nag-change ako ng cream from the cream that I'm using sa iba kong flavors ng ice cream para lalabas talaga yung flavor. Hindi sila mag-aaway ng batchoy. Ang Lapaz Batchoy Ice Cream, iprinisent nila sa Madrid Fusion, Manila noong nakaraang taon. Naging famous, but this is a novelty thing. This is not yet served all over Iloilo. The flavor of the meat, the pork, andoon sa ice cream. Pero sa mga titikim nito, mahuhulaan kaya nila ang flavor. Parang lasang batchoy. Ice cream ng lasa batsuyaw. Ay, batchoy ice cream. Ice cream ramen. Nakatikim na ba kayo? May dinurog itong yelo na pinaibabawan ng noodles na tinatawag na kanten, isang tradisyonal na Japanese jelly noodle. Gawa po siya sa seaweed na ingredient na ginawang noodles. Kasi ang seaweed mismo, wala naman kasi siya masyadong lasa or flavor. So kaya natin nilagyan ng syrup flavor para mas maganda yung timpla. At upang gawing mas makulay ang summer, ang pampalamig na ito nag-uumapaw sa mga prutas katulad ng mangga at meron ding rice balls. Cheers! It's a halo-halo shake to a higher level. Siyempre, ang masarap imerienda, yung malalamig. Maghalo-halo tayo. Meron na tayong saging, ube, beans, makapuno at langka. Pero ang mga sangkap na ito, hindi raw ihahalo sa yelo, kundi ipapalaman sa turon. Mainit-init pang inihahain pagkahango sa kumukulong mantika sa mga nangingilo dyan. Pero gusto pa rin maghalo-halo. Baka ito na ang solusyon, ang turon halo-halo. Isang gabi kasi, nag-uusap kami magkakapatid. Kumakain kami ng halo-halo. Sabi niya, magawa tayo ng turon. Sabi ko, ba't di na natin ilagay lahat ito? Di ba? Lahat ng laman na nilalagay natin sa halo-halo, pwera yung yelo, siyempre. Ilagay natin sa isang turon. Yung saging, kuha tayong ube, beans, makapuno. Mas pina-espesyal daw ito ng muscovado sugar. Lahat ng ingredients inside, halo-halo. Matitikman sa halagang 190 pesos kada 2 piraso. Ang isa sa mga all-time favorite na merienda nating mga Pilipino, mga kakanin syempre. Kasama sa listahan ang kutsinta na masarap budburan ng ginadgad na nyog. Pero dito sa Binangonan sa Rizal, ang kanilang kutsinta hindi kulay orange, kundi itim. Kung naiba ang kulay, naiba rin kaya ang lasa. Pero bakit nga ba itim ang kanilang kutsinta? Ang lagi nilang sagot,
secret, Yung idea, nakuha ko siya sa mama ko. Tapos yung mama ko, tinuruan siya nung tita ng father ko. all natural daw ang itim na mixture na inihahalo nila sa kanilang kutsinta at mas pinasasarap daw ito ng kanilang crispy coconut budbod. Pinalinamnam din ng caramel dip. Naisipan namin na why not gumawa ng mas firm, mas chewy, mas kumbaga melts in your mouth na product. Ilagay natin yung dry ingredients, asukal, susunod is yung water. Susunod yung ating secret blackening agent. Makunat siya pero malambot. Sinamahan pa ng masarap na caramel. Matamis siya, para siyang kakanin ni cake. Ito ang full-time na negosyo ng mag-asawang parehong may background sa pagluluto. Made to order ang kanilang kutsinta. 5,000 to 10,000 pieces daily. Pero depende siya pag may okasyon, mas marami. Siguro buong Holy Week, meron kaming mga bulk orders talagang natatanggap every day. At may natatanggap din daw silang orders mula sa abroad. Ang kanilang caramel black kutsinta, 100 pesos kada 40 pieces. At 250 pesos naman kada 100 pieces. Sobrang laki ng naitulong ng kutsinta sa amin. Unang-una yung pangarap naming kasal, in just 8 months doing the kutsinta business, kinasal kami within 8 months. At saka yung pangarap din namin na magkaroon ng sarili naming sasakyan, kahit papano, kahit maliit lang, nabigyan po kami ng kutsinta. Kung sa Thailand, paborito nila ang mango sticky rice, may ipantatapat dyan ang mga taga Davao, ang kanilang durian sticky rice. Imbes na mangga ang kapartner ng suman, durian. Original recipe raw ito ni Jocelyn. Na-discover ko po yun sa ninang ng kasal namin. Nakita ko po niloto niya is ube. Habang tinitignan ko yung ube, naisipan kong i-twist siya sa durian. Ang kanyang sticky rice, imbes na gata ang gamit, evaporated at condensed milk at ang toppings, keso. Hindi rin daw problema sa mga maselan ang amoy ng durian dahil kapag naluto ito, nababawasan na ang masangsang nitong amoy. Yung hindi gusto ang amoy, pag kumakain sila ng sticky rice, naku, magugustuhan nila. Promise. Pakuluan natin ang gatas, condense at iba para po hindi kaagad mapanis ang durian sticky rice natin. Kailangan may nakahanda na po tayong malagkit na luto na. Ang pinaka-importanting sangkap sa merienda natin, ang durian. Sa Filipino restaurant namang ito sa Maginhawa, sa Quezon City, ang simpleng palitaw, mas lalo pa raw lumilitaw ang lasa. Kung ang pangkaraniwang palitaw kasi, binubudburan lang ng nyog at linga. Ang sa kanila, sinabawan ng latik. Ito ang palitaw sa latik. Yung latik kasi lumalabas para siyang Visayan word na syrup o arnibal. Na-incorporate yon doon sa putahe na palitaw sa latik. Instead na yung palitaw na may nyog lang na medyo dry, ito medyo may sauce. Pwede natin lagay yung gata. Panutsak para matunaw. Latik na may mantika. Yung sauce niya, ko-complement dun sa palitaw. Level up yung lasa niya. Nung tayo'y mga bata pa, ang ipinangsusuhol sa atin ng mga matatanda para matulog sa hapon, gigising tayo sa masasarap na merienda. At ngayon, maliban sa mga classic na meriendang Pinoy, mukhang nadagdagan pa ang mga dahilan para bumangon tayo mula sa ating siesta. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button
for our latest updates.